Okay, so guys, gusto ko lang share sa inyo yung support build ko for priest, okay? So start tayo dito sa stats. Mainly ito yung gamit ko pag PvP. So 99 int, the rest is vit. Tapos yung remaining points lagay nyo na lang sa dex. Tapos ito yung flat pdef ko, walang buffs, tsaka flat mdef ko. Okay, general stats, check nyo na lang. Tapos quasi stats, ito yung P damage reduction ko, tapos ito yung PvP damage reduction ko. Then sa special stats, ito siya. Basta tayo sa equipment. Sa equipment ko, eto. Sa accessory, pwede kayong mag-combo ng angelic ring tsaka golden foot ring. So depende sa playstyle nyo, pero much better dalawang angelic ring, since hindi nyo naman talaga kailangan ng maging tank na 100%. Pero since ito yung available ko ngayon, gumamit muna ako ng isang golden foot ring. Pero okay lang naman yan, i-combo nyo isang angelic ring tas isang golden foot ring. Okay, sa enchant, naka PvP tech ako with int tsaka M attack. Dito naman sa mid, ang magandang kunin dito is eto, improve pdef. So yung substats nya, ang pinaka-goal nyong kunin, it's either yung vit, crit resist, pdef, or mdef. Ayun yung mga importanteng skill pag stats pag support class sa enchant. So ano man dyan yung makuha nyo, ayun yung ikip nyo. Pero ako, sa mid, I prefer na improve pdef. Na siguro kukuha ko dyan pag tumaas yung level na enchant ko, crit resist or pdef, since majority ng class physical classes. Dito sa mount, ito yung mga pwede mo makuha: improve pdef or improve mdef. So pwede kang kumuha na improve pdef na may flat pdef, flat mdef, or crit resist, or vit. Or if wala kang makuha ng ganun, pwede kang kumuha ng tatlong flat pdef, tatlong flat mdef, or tatlong flat crit resist. Depende kung anong available, kung gaano kakaswerte, since RNG rin yan. Dito sa armor, ang pwede mo makuha ang special effects, so vit boost or counter crit. So para sa akin, mas prefer ko yung vit boost since kailangan natin ng HP. Tapos ang substats siguro, like what I said, the same thing: vit, pdef, mdef, crit resist. Ayun yung mga kukunin nyo. Sa weapon, try to get M attack percentage int. Tapos pwede kayong kumuha ng magic boon or eto, yung quicken casting time. Depende sa available kung ano meron kayo. Pero para sa akin, ang kinuha ko, magic boon tsaka M attack percent at dex, since ito yung available na nakuha ko. Okay, so sa shield,
ang pwede mo makuha special effects, anti-physical damage, counter crit, anti-magical damage. So since ang available sa akin is counter crit, tapos may dalawang bit siya, ito yung ginagamit ko. Pero ang goal ko is kumuha ng anti-physical damage since sabi ko nga majority is physical class. Tapos same lang din yung substats, PDEF, MDEF, crit resist, bit. Ayun yung makukunin nyo. Tapos ang plano ko dito, same lang ang kukunin nyo. It's either anti-magical damage or vitality boost. Pero since available at nakuha ko yung higher counter crit, ito muna yung kinuha ko. Pero much better kung makakuha kayo ng vit boost or anti-magical damage. Tapos kumuha kayo ng substats dito na it's either vit, int, or mdef. Ayun yung kunin nyo dito. Pero kung tatanungin nyo ako, kukuha ko dito ng vit boost para sa cloak. Okay, sa boots, dito ang pwede mo makuha special effects is anti-physical damage at vitality boost and counter crit. Pero para sa akin, since majority physical class, then anti-physical damage kukunin natin. Tapos kuha na lang kayo dyan ng vit, crit resist. Ayun yung dalawa niyang kunin, vit or crit resist. Pero kung makakuha man kayo ng katulad nito, HP, i-keep nyo muna para hindi masyadong wasted yung resources nyo. Dumedepende rin kasi yan guys kung ano yung resources na meron ka. So wag mo munang pilitin kung hindi mo makuha. Kung ano yung available na pasok sa class mo, such as HP, kunin mo na. Okay? Dito naman, actually dito sa accessory, pag support, kahit hindi ka nakumuha ng magic boon, pwede kang kumuha dito ng quickened casting time para makuha mo rin yung fixed cast time dito na stats. Pwede kang kumuha niyan or magic boon, tapos kumuha ka ng magical attack percentage or HP. I'm sorry, M attack and M attack percentage. Ayun yung kunin mo dito, or dex. Ano man dyan yung available na makukuha mo. Okay, same lang yan. Tulad nito, hindi ako nag-magic boon dito. Ito, nag-magic boon ako kasi ito yung enchant na available na nakuha ko kasi hirap makakuha nung ganito. Pero kung ganito yung nakuha nyo, dalawang percentage tas M attack na flat, pwede na yan. Okay, dito tayo sa backwear. So sa backwear, ang pwede nyo makuha is PvP tech or M attack. So depende kung ano yung makukuha nyo, kung M attack ba na mataas or PvP tech, i-keep nyo na lang. Pero ako prefer ko makakuha ko ng PvP tech. Okay, so PvP tech, tapos kuha kayo ng is either int dex or M attack. Pwede rin HP. Dito kumuha ko ng superior M attack 5 since ito yung nakuha kong pinakamataas. Tapos meron siyang substats na PDEF na plus 9. So malaking bagay yun. Pero dito bala kong kumuha ng PvP tech na 5 or higher. Tapos ganun, kukuha ko ng PDEF or MDEF substats or dex int. Depende kung anong magiging makukuha.
since yung PvP, ito, yung PvP damage reduction, I think around 2k, 2.2k, okay na. Sa ngayon. Kita nyo naman yung calculation, di ba? So, every 300 difference, may 4% damage reduction ka. Okay, so sa cards tayo. Sa cards, eto, kailangan nyo ng golem card para di kayo mabasagan. Boa. Ako gumagamit ako 2 Tara Frag. 2 yung Tara Frag ko. Kasi para sa akin, tsaka based sa experience ko, mas mataas yung survival chance ko pag 2 Tara compared sa Horn Tara. Pero kayo, depende sa inyo. Mas naka-counter ko kasi yung mga magic class. Kumbaga, pwede akong bombahin ng magic class tsaka ng physical class na hindi ako namamatay or nasusustain ko. Pero kung paladin lang naman problema nyo or physical class, pwede kayong magdalawang Horn or Horn Tara. Depende kung anong available cards nyo. Pero para sa akin, mas maganda yung 2 Tara. Sa armor, Cornutus, since nagbibigay siya ng PDEF. Sa max stars or 3 star, meron kayong 5% additional PDEF tsaka MDEF. Tapos meron pa kayong HP na 4.50% plus 4%. Okay, so 8% and 8.50% in total additional HP. Tas indestructible pa yung armor nyo. Dito, sa ngayon, ang ginagamit ko is Choco. Okay? So, Choco siya. HP, kasi meron siyang RNG na hindi ka magtitake ng damage. So, kaya ko siya ginagamit. May chance na ma-dodge nyo yung damage na matitake nyo. Ito, kumuha ko ng Baphomet Junior para sa 3% physical and magical damage reduction. Pero pag lumabas yung Glassame, i-replace ko na tong 2 cards na to ng Maedric card. 2. Pero sa ngayon, ang better choice para sa akin, isang Choco, pati isang Baphomet Junior. Kasi pwede naman isang Choco tapos isang Orc Baby. Pero para sa akin kasi sa build ko ngayon, hindi ko na nagiging problema yung mga paladin. Mahina naman yung damage sa akin. Hindi ako na problema na ma-FF ng paladin. So, ito sa boots, yung Moonlight MVP card na free. Tapos, Sohi card. Sohi or Verit card, kung ano man dyan sa dalawa ang available sa inyo. Pero para sa akin, mas okay yung Sohi card. Tapos, accessory, pwede kayong kumuha ng Spore card or Wormtail card for physical damage reduction. So, yung Wormtail, nagbibigay siya ng Dex plus 2. Yung Spore card, nagbibigay siya ng Vit plus 2. Okay. Tapos, kuha kayo ng isang Osiris card. Etong Vitata card, gamitin nyo lang to for PvE. Para sa akin, hindi siya advisable for PvP. Pag priest kayo, hindi siya maganda. Yun yung gamitin. Much better na gumamit kayo ng either Wormtail or Spore card. Sa headgear, Marduk card, anti-silence. Level 10 nyo lang para meron kayong additional physical and magical damage reduction of 2.50%. Gyart card, 2.50%
anti-fear din siya. Tapos meron kayong damage reduction sa Earth na 10%. Level 10 nyo rin. Sa face wear, ito, yung rose ornament. Nabibili to sa blue card. Level 15 nyo siya, para meron kayong additional 1% physical damage and magical damage reduction. Tapos meron kayong healing taken, HP, tsaka healing done 1%. Dalawa, kailangan nyo yan. Okay, sa mouth wear, doppelganger puppet. Since majority ng class is medium class, yung sa akin na level 10 ko, dalawa. Sa backwear, much better if dalawang drink as a priest, para hindi kayo nababurst ng mga physical class, since kaya namang i-sustain yung mga magic class pag support kayo. Level 10 nyo siya kung pwede. So, syempre, isa lang naman sa armor, Baphomet illusion or Baphomet puppet, sorry, for PDEF 2%, saka additional PvP damage reduction. So, tapos na tayo sa cards. Dito ngayon tayo sa mount. Sa traits, ang kukunin nyo dito is brave, clever, tsaka lovely. So, brave for M attack, clever for physical damage reduction, and lovely para sa magical damage reduction. Hindi nyo masyadong kailangan tong cute, since pag kumuha pa kayo ng cute, yung HP yung bigay, masyadong mahati yung resource nyo. So, nag-focus na lang kayo dito sa tatlong to: brave, clever, lovely. Dito sa dexterity barding, ang ipa-priority nyo dito is ito. Okay, dexterity barding. Sunod, itong sturdy barding. Ito ang sunod nyo. So, dito, yung pangatlo nyo ipa-priority is ito, strength barding, para sa physical damage reduction, tas HP. As lastly, ito pinaka-less priority nyo, yung protector barding, okay? Ngayon, ang reason kung bakit ito yung priority ko, since masyado nang matagal yung game, 3 months na. Siguro naman by now, level 49 na parehas to. Yung dexterity barding nyo, pati sturdy barding. Okay, priority nyo itong dalawa for mount equips. Sa pet, Child of Earth para sa akin pinaka the best, since tinitake niya yung damage na dinidirect sa'yo ng kalaban, or it's either Squidget para mabuff yung allies. Pwede rin ito for additional crowd control, Teacup Rabbit, or itong Sohi. Kasi yung Sohi pag level 9 meron siyang freeze. Yung sa TON, yung parang freeze, na-frost kayo. Tapos may movement speed reduction pa. Pero para sa akin, mas priority ko Child of Earth, tapos ito, Squidget, since support class tayo. Siguro pangatlo, etong Teacup Rabbit, since nagbe-benefit din naman tayo dito sa skill nito. Meron siyang slight na crowd control. Pwede siyang pandili ng players. Ito yung pets ko na ginagamit pag Guild War or PvP. Bale, nire-reso ko lang yung Child of Earth ng nire-reso pag available siyang nire-reso.
Kasi pag ginamit mo rin siya, pag nireso mo siya, meron siyang debuff sa paligid ng kalaban na nababawasan sila ng 10% PDEF and MDEF ng 5 seconds. Okay, so tapos na tayo sa pets. So sa feathers, ito ang nirarun ko. Dark, Light, Justice, Fate, pati Grace sa Priest. Tapos ito yung aking defense feathers. Terra, Divine, Nature, Night, pati Soul. Okay, pakita ko lang sa inyo mabilis. Post nyo na lang para makita nyo. Halos actually same lang siya. Pina-priority ko lang tong mga nasa unahan. Ngayon, bakit ako gumagamit ng tatlong purple feathers sa attack? Sa Dark and Light, ang makukuha nating stats dito is yung PvP damage reduction tsaka M attack for healing. Okay? So, nakikita nyo naman dito sa right side, feather bonuses overview. Meron dyang M attack, PvP damage reduction. So, ayun yung habol ko dun sa light and dark feathers sa attack. Ngayon, Justice, Fate, and Grace. Ngayon, bakit tatlong purple at hindi ako gumagamit ng 4 yellow and 1 purple? Pag yan yung setup nyo, magbe-benefit kayo sa int, magbe-benefit kayo sa def or pdef, and max HP. Okay? Meron siyang physical damage and magic damage reduction. So, eto. Sa attack stats, ito lang ang makukuha nyo. Yung P attack or M attack. Ito lang ang kukunin nyo dito. Hindi nyo kailangan kunin yung set bonus nito ng Raven's Hour. Kasi pag naka Raven's Hour kayo guys, ito lang ang makukuha nyo. Yung PvP damage reduction. Hindi naman natin kailangan itong stats na majority ng attack stats dito sa feather tab na to. Hindi natin kailangan ng PvP damage bonus, hindi natin kailangan ng ignore defense, or hindi natin kailangan ng physical damage or magical damage. Ang kailangan lang natin dito, kunin yung raw stats nitong mga feathers na to. Ang raw stats nila, yung PvP damage reduction na sinasabi ko, yung M attack, yung int, yung physical defense, yung HP. Ayun yung goal natin dito. Ngayon, dito naman sa defense, Terra, Divine, Nature, Night, tsaka Soul. So kung titignan nyo, meron tayong physical defense, max HP, MDEF, at PvP damage reduction. So since naka Raven's Hour tayo, nakukuha natin yung bonus na pang PvP. Nakuha natin yung PvP damage reduction bonus dito. At syempre, since ito yung pinaka main stats natin for feathers, kuha natin lahat ng stats. Yung PDEF, MDEF, max HP, and physical and magical damage reduction. Kuha natin lahat yan. Para sa akin, binalance ko lang yung level niya. Ni-level 11 ko yung defense. Pero ngayon, yung defense ko, dalawa na yung level 12. Tapos the rest is level 11 na. Tapos slowly ko i-increase
or pinapalevel yung attack feathers ko. Gagawin ko lang siyang level 9. Or, I'm sorry, level 10 lahat ng attack. Pero, always priority yung defense, guys. I-balance nyo siya. Ngayon, sa medals, para sa akin, minax ko to. Medal of Charm and Medal of Tempest. Since nagbibigay sila ng physical damage reduction at magical damage reduction. Then, ito, Medal of Bravery for M attack para sa mas better heals. Tapos, kung mamamax ko to, kung mali-level 16 nyo to, or apat na yung level 16 nyo, kunin nyo tong Medal of Wisdom for additional HP. Okay. Now, kung sakali man na apat na level 16 nyo, siguro priority nyo tong additional HP sa pet. Since gamit na gamit yung pet pag sa PvP. Pag na-utilize nyo siya na maayos. Once na makakuha nyo na tong apat, yung Medal of Bravery, Medal of Charm, Medal of Tempest, tsaka Medal of Wisdom, pwede kayong mag-max nitong Medal of Gratitude for additional HP ng pet nyo. Move naman tayo dito sa Divine Armament Enchantments. So, sa shield, prioritize getting PDEF, MDEF, physical damage reduction or magical damage reduction, or physical damage and magical damage reduction combined. So, bilisan lang natin. Dito sa armor, ang kunin nyo dito, it's either VIT, PDEF, MDEF, crit resist, pwede ring HP, yung flat HP guys, hindi percentage, and PvP damage reduction. Sa weapon, int, dex, max HP, M attack. Okay? Now, sa cloak, kukunin nyo is either VIT, PDEF, MDEF, flat max HP, crit resist, or PvP damage reduction. So, every time na equipment nyo is nagbibigay ng PvP damage reduction, kunin nyo siya as the highest priority. Since ito lang yung other way natin para makuha tong stats na to. Then, sa boots, PDEF, MDEF, flat max HP, physical damage reduction, magical damage reduction. You can also get movement speed or PDEF, MDEF percentage. Ayun yung mga pwede nyong kunin dito. Okay. So, dito naman sa Divine Armament, situational siya, pero ako mas prefer kung gamitin yung Immune Shield since nagbibigay siya ng healing taken 7% tsaka healing done. Tapos meron siyang crit resist pati healing taken. So, pagka ito yung gamit nyo, pag umistack kayo or sumama kayo sa kaparty nyo na Bard, sobrang taas ng survivability nyo. Pero okay lang, pwede rin kayong gumamit ng Shadow Claws for additional HP and resistance. Okay, so dito sa armor set, no questions asked. So ito yung pinakamaganda set, yung Goivnis set para sa support priest. Tapos sa akin, ito, Dia Stack ang pinaka the best dito. Since nagbibigay siya ng healing ng 50%, tapos meron siyang 5 seconds restorative HP healing. And then, increase healing received by 20% dun sa heal nyo. So, okay to na pang-sustain sa mga main DPS nyo or also sa tank. Ngayon, dito tayo sa season stats. Ngayon, paano ko nakuha yung gantong stats? So, unang-unang gagawin nyo guys is i-reset nyo siya. Ito, nakikita nyo to. I-reset nyo. And then, mare-return lahat ng ginamit nyong Spark of War
na resource, marireturn siya. Gawin nyo is i-max level nyo, i-level 20 nyo to. Okay? So, once na level 20 na siya, try nyo i-aim na makuha tong physical damage and magical damage reduction na 10%. Okay? So, gagawin nyo reset, level 20. Kunin nyo sa seasonal stats ng physical damage and magical damage reduction na 10%. Once nakuha nyo na yung stats na yan, lahat ng remaining Spark of War resources nyo, ibato nyo na lahat sa permanent stats. Okay? Since hindi nyo naman magagamit to sa PvP, yung PvE stats ng seasonal stats. So again, reset nyo tong seasonal stats nyo, pa level 20 nyo, and then aim to get physical damage and magical damage reduction 10%. The rest, buhos nyo lahat dito sa permanent stats. Since magagamit nyo tong flat PDEF, MDEF, HP. Okay? So, dito naman, sa skills, pasadahan lang natin na mabilis. Okay, given na yan sa mga nag-freeze dyan. Okay, Resu, Sanctuary. Okay. Post nyo na lang guys kung gusto nyo copyhin. Tapos, ito. Epiclesis para sa mass PvP. Makakareso kayo na up to 5 allies within the area, tapos may damage reduction pa for 20% yung mga kampi nyo. So, bakit ni-level 5 ko lang to guys? Kasi diba very beneficial to para sa priest. Meron siyang additional physical damage reduction, max HP, tsaka movement speed. Ngayon, since limited lang yung skill points natin, syempre ipa-prioritize nyo ang pagiging support class nyo. So, minax ko yung Lex Eterna for double damage sa mga targets. Kumuha ko na Epiclesis for additional support for mass PvP, and ito, minamax ko tong Banded Fate. Tapos, nakaset siya dun sa highest physical attack na party member ko. Alright guys, so lastly, ito yung sa manual settings ko. So self-explanatory na yan. Ito naman sa auto ko. Sa guild skills ko, minax ko yung defense, and then HP, and then ito yung characters attack or attack para sa heal. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. So, itatry kong i-update yung build ko sa future once na umayon sa mga gusto kong stats yung makuha ko, lalo na sa mga enchants and divine armaments, and also sa upgrades. So, kita-kits sa next video guys. Yun lang.